Hello, mic. Sound check. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa loob ho ng 2 minuto ay magsisimula ho tayo ng ating gawain. And today is the Lord's Day at purihin ang Panginoon sa napakagandang araw na kanyang pinagkaloob sa atin. And welcome back kay Nanay Pasing. Ilang buwan ho natin siyang hindi nakasama at purihin ang Panginoon na kasama po natin siyang muli. So muli ho, in a few minutes ay magsisimula ho ang ating gawain. Amen! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. We praise and thank God sa kanyang patuloy na kahabagan. And mga kapatid, you do not know how much I missed you. Yung isang Sunday na wala ho kami dito. Though we worship kasama ng ating mga kapatiran doon sa San Mateo Rizal sa kanilang 30th church anniversary, ay iba pa rin ang nasa home church kasama ang mga kapatiran. Tunay ay napakalaki ng amin hong pagka-miss ho sa inyo. Maging Sister Jonah, pagka-uwi namin dito, iba pa rin ang nakasama ang sa home church. But it's a blessing to be able to minister God's word and to worship with them. And nakita natin yung ilang mga bagay na wow, at mayroong mga pwede tayong natutunan at na-improve o pwedeng ma-adapt sa ating church para ma-improve ang ilang mga bagay-bagay. So pag-pray ho natin yan at nawa ho ito'y pagpalain ng Panginoon. Welcome po sa atin hong Sunday morning service muli. This is our evangelistic Sunday morning. And again, every service naman ho, pinapangaral ang Ebanghelyo. Binabanggit ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, pero especially ngayon ho. And we are excited. Sinabi sa akin ng isang kapatiran natin, yung kanyang mga biyanan na matagal nang pinagpe-pray, ay parating na dito. So pag-pray natin yung mga panauhin, nawa ho ay pagpalain ng Panginoon, lalo ng pangangaral ng kanyang salita. And today ho ay ating Christmas service. So muli, may konti tayong pagbabago sa ating afternoon schedule sapagkat gusto natin magbigay ng ample time para yung iba maaaring uuwi pa, maghahanda ng pagkain na dadalhin na dito para mamaya. So ang ating magiging afternoon schedule, 3 to 4 p.m. prayer meeting ho muna. Mauuna yung prayer meeting natin. And then 4 to 5:30 yung ating second service. And then from 5:30 onwards ay yung ating fellowship. So ginawa ko natin ganun para magkaroon ng ample time yung iba to prepare aring yung pagkain na dadali nila para mamaya. And then also, excited ho tayo sa atin hong Christmas fellowship mamayang hapon. For the first time in a long time, mag-exchange gift ulit ho tayo. At sana walang uuwi ng luhaan. Nakaraan yata may nag-uwi ng picture frame. Tapos may picture na agad. Picture nung nagbigay. Joke lang naman ho yun. Yung pala meron palang nakatago na talagang ibang regalo. Pero purihin ang Panginoon, we're looking forward to a wonderful, enjoyable time kasama ng mga kapatiran. And magsisimula ho tayo ngayon sa atin hong Sunday School, and we have a brand new lesson. Mga kapatid, napakalaking blessing nung nakaraang 2 lesson. Expository listening. How to hear God's Word. At nawa ho ngayon ay naya-apply ho natin yan paunti-unti sa biyaya ng Diyos. Tayo magsimula. Hingan natin ang ating song leader na tayo pangunahan. Magsitayo po tayong lahat.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung magsitayo at sabay-sabay pa po tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin, My Savior's Love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned and clean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweet drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld him and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden on Calvary and suffered and died alone. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom in glory his face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Magsipo na po lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon at magkakasama po tayo ngayong umaga. Ngayon po ay magsisimula tayo ng bagong lesson, bagong series. And to tell you honestly, ay very challenging itong lesson na ito. I've been praying sa Panginoon kung paano ko to ilalagay sa isang lesson para sa setting ng isang church. Dahil mas madali siyang pag-usapan sa kwentuhan kaysa ilagay sa lesson lalo sa setting ng isang church. Very challenging. So I've been praying sa wisdom ng Panginoon. Few seconds lang po para maisaksak lamang yung ating PowerPoint. Bago po tayo mag-umpisa, humingi po muna tayo ng paggabay sa ating Panginoon sa panalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat,
Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, na kami po ngayong umagang ito ay dinala mo sa iyong bahay-sambahan upang magpuri sa iyo, O Diyos. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, ang iyong paggabay, patnubay, karunungan mo't kapangyarihan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Gabayan mo kami, Panginoon. Buksan mo ang aming mga tainga, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga mata, na makita ang mga katotohanan na nagmumula sa iyong mga salita, Panginoon. Nang sa gayon, lalo naming ma-appreciate ang kadakilaan mo at ang biyaya mo sa aming mga buhay. Maluwalhati ka sa lahat ng mga katotohanan na aming pong mapag-aaralan ngayong umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mga pangirihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tama po ba? Okay. Ayun. So ngayong umagang pong ito, natapos po tayo last time dun sa short series ng ating expository listening. Nasabi ko nga po, maging sa akin personally, ay naging malaking blessing yung lesson na iyon. Ngayon po ay tutungo tayo sa lesson natin, which is understanding homosexuality and its gospel remedy. Ito pong issue na ito ng homosexuality is a pressing issue sa panahon natin ngayon. Hindi ko alam kung ang ilan din sa inyo ay na-experience magdivisorya nitong mga panahon na ito, lalo ngayong December. Kapag napupunta kayo sa Divisoria ng ganitong panahon, sa sobrang dami ng tao, hindi mo kailangan humakbang para gumalaw. Itutulak ka na lang nila at kumbaga para ka na lang inaalon sa dagat. Ngayon ay parang ganun ang nangyayari sa panahon natin ngayon, kasabay itong issue na ito. Kumbaga ay maraming mga tao ang isinusulong, itinutulak itong sabihin na natin agenda para maisulong ang issue ng homosexuality. At makikita po natin maraming mga batas ang isinasabatas sa panahon natin ngayon ang patungo na roon, particularly sa same-sex marriage. So pag-aaralan po natin, titignan natin itong mga bagay na ito at lalong higit sa kung ano nga ba ang siyang itinuturo at sinasabi ng Biblia patungkol sa issue ng homosexualidad. Dahil kailangan nating maintindihan itong bagay na ito dahil actually, kung makikita natin mamaya, ay noong una pa man, issue na ito ng kasalanan. So kailangan nating makita itong bagay na ito in light of the scriptures. At ano nga ba yung gamot o yung remedy para dito sa bagay na ito? Kamakailan lamang ay nakita natin na ang Miss Universe, kung saan itong title na ito ay kinuha ko mismo sa isang balita. Ito ang kanilang title sa kanilang kumbaga ay headline, Her Story. Imbis na history, her story. Bakit daw po? Dahil dalawang trans women compete in Miss Universe ngayong taon. At actually, si Miss Portugal ay nakapasok pa sa top 20 at siya ang kauna-unahan na nakapasok sa top 20 na isang transgender. So makita natin na merong agenda na isinusulong. Na imagine, dalawang biological male ay magko-compete sa competition ng mga babae. So merong at ang nakakagulat pa roon ay yung dalawa na yun, ay yung isa, sabihin na natin, nakapasok pa sa top. So merong issue
Merong issue na nangyayari sa panahon natin ngayon. At kaya nga po natin kailangang pag-aralan ito. And actually, last year, nakita natin, sumikat itong issue na ito dahil isang transgender woman, kita nyo naman po sa kanyang itsura, lalaking lalaki, brusko, matangkad, lalaban sa isang competition ng women's swimming sa NCAA. Yan ay si Leah Thomas, na nanalo ng 500-yard freestyle, making history as the first transgender, hindi ko po matanggap, na woman to win an NCAA swimming championship. Kung makikita nyo yan, yung kanyang mga nakalaban ay halos hanggang balikat lamang ng kanyang height. Sa swimming, yung height matters. Isa pa yon. Tapos imagine niyo na lang ang build ng isang biological male. Lalaban sa competition ng pangbabae. So, kumbaga, ang isinusulong nila, lalo ng tinatawag natin na feminism, ay kumbaga magkaroon ng impartiality pagdating sa mga gender. Pero kung titignan natin, kung uunawain nating mabuti, ay mas lalo pa kang nagiging unfair. Dahil ang isang biological male ay lalaban sa mga babae. Di ko ma-imagine, paano na lamang mangyayari sa future, sa mga Olympics natin, na ang susunod na ang mga mananalo, ang mga lalaban, even sa competition ng mga babae, ay mga lalaki. Until makita natin na ang mga nananalo na lamang sa lahat, sa male competition, even sa women's competition, ay mga lalaki na. Nakakalungkot. At kung makikita natin ang katotohanan nitong si Leah Thomas, nung siya ay lumalaban sa men's competition, ang rank niya ay 462. Ibig sabihin, hindi man lamang siya makapasok sa top 100, sa top 20 o top 10. Pero pagpasok niya, siya rin yan, parehas lang po yan. Siya yan parehas, yun nasa picture. Pinalitan niya lamang ang kanyang screen name. Naging na siyang si Leah, hindi po yung anak ni Brother Paul. Si Leah Thomas, na rank 462 sa men's competition, ay naging top 1 sa women's swimming ng NCAA. And actually, kung napanood ninyo, ipapalabas na lamang natin sa susunod nating mga lessons, yung kanyang nakalaban na si Riley Gaines ay nagtay sila. Sabay sila nagtap doon sa orasan, sabay sila nakarating sa finish line, pero ang itinanyag na top 1 ay ang isang transgender na si Leah Thomas. Why? Because merong agenda na isinusulong. Meron silang gustong mapatunayan. And here's the problem sa panahon natin ngayon. Madalas sinasabi ng ilan ito, I identify myself as. I identify myself as a woman. I identify myself, ina-identify ko ang sarili ko bilang isang lalaki. Bakit ito problema? Dahil ang problema na sinasabi nitong phrase na ito ay nawawalan na tayo ng identity sa isa't isa. That's the problem. Imagine, kailangan mo pang sabihin sa mga kausap mo, sa mga kaharap mo, ina-identify ko ang sarili ko bilang isang lalaki, bilang isang babae, o bilang isang tao. And actually, merong mga ilan na ina-identify nila, sila'y nakalimutan ko yung tawag, ina-identify nila ang sarili nila na merong karamdaman. O di kaya merong isa na kumpleto ang kanyang buong katawan, ina-identify niya ang sarili niya bilang putol ang kanyang paa. Kaya ipinaputol niya ang kanyang paa. So, ang nangyayari sa panahon natin ngayon ay nawawala na yung identity. Nawawala na yung tunay na definition
Una, ano nga ba yung definition ng isang babae? Paano natin masasabi ng taong ito ay babae? Paano masasabi ng taong ito ay lalaki? Ano nga ba yung pamantayan para lumaban sa isang women's competition? Nawawala na yung identity ng mga bagay-bagay sa ating panahon. Now, the goal for this study, habang pinag-aaralan natin itong issue na ito ng homosexuality, ang goal natin is to understand homosexuality in the light of the scriptures. Ano ba yung sinasabi ng Biblia? We will always go back doon sa tinuturo at sinasabi ng Biblia. Pangalawa, to know the role of the gospel in homosexualism. Ano yung role? Ano yung ginagampanang role ng ebanghelyo sa issue na ito? At yung pangatlo is to learn how to minister to homosexuals. Ang goal po natin ay hindi para pagtawanan sila o di kaya ay kung anumang paninira sa kanila, kundi kung paano tayo makapag-minister ng ebanghelyo sa kanila. That is our goal sa pag-aaral po natin. Now, the question that we need to answer is, what is homosexuality? Ano nga ba ang homosexuality? Before nating masagot yung tanong na yan, pumunta muna tayo sa fundamental truth for this study. Ito yung pundasyon na magiging na tatayuan natin sa pag-aaral natin nitong topic na ito. Una, ang titignan natin dito ay walang iba, kundi ang original na disenyo ng Diyos. God's original design. Gusto ko pong makita natin na merong original design ang Panginoon. From the very beginning, meron ng dinisenyo ang Diyos sa lahat ng bagay. And here, particularly sa sexuality ng tao. And even, makikita natin mamaya, maging sa marriage, not only sa sex, sa marriage, and even in gender roles. Meron ng idinisenyo, meron ng inilagay ang Panginoon. God's original design. Number one, na fundamental truth na pag-aaralan natin is marriage is created by God. Ang kasal ay nilikha, iniakda ng Diyos. Marriage is a lifelong and inclusive covenant between a man and a woman fulfilling their God-given duties. Ang kasal po, ang pag-aasawa, ang kasal, ito'y buong buhay. Exclusive na covenant, natipan. No? Kumbaga sa mababaw na eksplanasyon, ito'y pangangako sa isa't isa. There is a covenant, a lifelong covenant between a man, sa isang lalaki, at sa isang babae, while fulfilling yung kanilang ibinigay ng Diyos na mga duties sa kanila. Tingnan po natin, since we're dealing with original design, pupunta tayo ngayon sa time ng creation. Kung kailan nilikha ng Diyos ang buong sanglibutan, ang buong sangnilikha, ang buong sangkatauhan, at kung saan inilagay ng Diyos yung kanyang disenyo para sa sangkatauhan. Sa verse number 7 ng Genesis chapter 2, ang sabi ng Panginoon, "Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature." So there is this truth na ang Diyos ang lumalang sa tao. Doon po natin uumpisahan. Dahil kung siya ang lumalang sa tao, siya rin ang may karapatan kung ano ang magiging disenyo nito. Kung sa isang manufacturer, halimbawa na lamang ng isang damit, ang siyang nagde-decide kung ano magiging disenyo ng kanyang mga damit,
na ima-manufacture ay walang iba kundi yung may-ari nito. Hindi yung kung sino man, kundi yung gumagawa. So makita natin from here on this point, ang Diyos ang lumalang sa tao. Sa verse number 15 to verse 17, ito yung nangyari sa Genesis chapter 2. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. So ang Diyos, nung nilalang niya ang tao, binigyan niya ang tao ng responsibilidad, ang lalaki. Binigyan niya ang lalaki ng responsibilidad. Ano yun? To work it and keep it. Para gumawa doon, trabahuhin yon at alagaan yung hardin kung saan siya inilagay ng Panginoon. Verse number 16. And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. So naglagay ang Diyos ng dalawang puno doon sa hardin. Yung kanyang sinabi ng Panginoon, merong mga puno doon sa hardin na ang lahat ng yon pwede siyang kumain doon, maliban sa isa. At yon ay ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. And so, sa verse number 18, nung natapos ng lalangin ng Diyos ang lahat ng mga bagay, everything was good. Nilalang ng Diyos ang araw, ang buwan, ang mga bituin, ang ulap, ang karagatan, ang mga puno, ang mga hayop. Sila'y lahat ay nilalang ng Panginoon and everything was good. Nilalang ng Diyos ang tao and everything was good. Until sa verse number 18, then the Lord God said, it is not good. It is not good. Hindi mabuti that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. So, dito pa lamang sa disenyo ng Panginoon, ang sabi diyan, ang isang lalaki ay hindi mabuti para sa kanya na siya'y mag-isa. Yan, kaya dapat mo mag-asawa na. Tama po. At ang sabi diyan, I will make him a helper fit for him. So maggagawa ang Diyos ng isang katuwang na ang sabi diyan, fit. Ibig sabihin, kumbaga sa sapatos, swak na swak sa size ng paa mo. That is fit for him. Yung sakto, swak para sa kanya. So ano yun? Ano yung sa lahat ng nilalang ng Panginoon, ano yun na magpupunan doon sa kakulangan nitong tao at itong lalaki na nilalang ng Diyos, na bagamat siya'y nilalang na mabuti, ay hindi mabuti para sa kanya ang mag-isa. So merong nagkukulang sa kanya na pupunan ng Panginoon sa kanya. Now, verse number 20. The man gave names to all livestock and the birds of the heavens and to every beast of the field, but for Adam there was not found a helper fit for him. Si Adam, pinapangalanan niya ang mga hayop, nilalagyan niya sila ng mga pangalan, and habang pinapangalanan niya ang mga hayop, sila'y may mga lalaking baka, may babaeng baka, may lalaking aso, may babaeng aso. Pero itong tao, itong lalaki na nilalang ng Diyos ay walang katuwang. Siya'y mag-isa sa kanyang lahi of his kind. Bakit? Dahil the rest ay mga hayop na. He is the only person of his kind. There was not found a helper fit for him. So in verse number 21, ay nag-surgery ang Panginoon. The Lord God caused a deep sleep to fall upon the man. Pinatulog niya ang lalaki, and while he slept, habang siya'y natutulog, took one of his ribs, tinanggal ang isa sa kanyang mga tadyang,
and closed up its place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, na kinuha niya mismo doon sa lalaki, He made into a woman and brought her to the man. Mula doon sa tadyang na kinuha ng Diyos, mula doon sa lalaki, ay doon nilalang ng Diyos itong sumunod na nilalang. Walang iba kundi ang babae. Then the man said, verse number 23, then the man said, this at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. So makita natin dito na itong lalaking ito pinatulog ng Panginoon at mula sa kanyang tadyang na kinuha ng Diyos ay lumalang ang Diyos ng isa pang nilalang, walang iba kundi ang babae. Kaya nga ang sabi ni Adan, this is bone of my bones and flesh of my flesh. Galing ito mismo sa akin, bone of my bones. And actually, ang isa sa mga sinasabi rito ng mga theologians, ina-acknowledge niya na itong nilalang na ito is one of his kind. Galing, kumbaga ay parehas sila ng lahi, hindi ito hayop, kundi parehas sila na tao, na nilalang ng Panginoon. So makita natin, may mga truth na tayo rito na pwede nating ma-extract. Una, ano yun? God is the author of marriage. Ang Diyos ang siyang may akda ng kasal. Ang Diyos ang siyang naglagay ng kasal. Hindi ito isang bagay na itinakda ng gobyerno. Hindi ito isang bagay na napagdesisyonan, okay church, dapat ay merong kasal. Hindi po. Ang Diyos ang siyang nagtakda at siyang nag-akda ng kasal. He is the author of marriage. Number 2, God has assigned different roles to the man and the woman. Merong inilagay na ang Diyos na iba't ibang mga role sa lalaki at sa babae. Makikita po natin doon sa tagpo na yon sa Genesis chapter 2, una sa lahat, ibinigyan ng Diyos ng responsibilidad ang lalaki. And not only that, yung accountability, ibinigay ng Diyos dun sa lalaki. God gives to man, yung lalaki, the responsibility, and not only that, the accountability. The accountability. Take note of that. Alam po natin from the story, si Eva ang siyang unang kumagat doon sa mansanas. Doon sa prutas. Doon sa prutas ng pagkaalam ng mabuti at masama. Hindi po yun mansanas, Si Eva ang siyang unang kumagat. Pero ang kasalanan ay iniatang doon sa lalaki. Bakit? Sa kanya ibinigay ang responsibilidad and even the accountability. Ang sabi dyan, to be not only doon sa particular na bagay na yon, but even in family setting, kung translate natin ito from Adam sa setting ng isang family, ang lalaki ang binigyan ng responsibilidad and even the accountability na maging tagapanguna ng tahanan. The man should be the leader of the home and gives to the woman the responsibility and the accountability na maging katuwang ng lalaki. Kita po natin, from the very beginning, ang disenyo ng Diyos, meron kayong kanya-kanya ninyong role na gagampanan. Ang lalaki ang mangunguna, ang babae ang siyang magiging katuwang. Hindi po dapat na ang babae ang nangunguna sa tahanan. At ang lalaki ay sunod-sunuran lamang. Ang disenyo from the very beginning, ang lalaki ang siyang leader ng tahanan. As it was in Adam and Eve. Dahil ang responsibilidad, ang accountabilidad ay binigay kay Adan.
At si Eva, she was a helper fit for Adam. Ang asawang babae is a helper na fit para doon sa kanyang asawang babae. Siya'y isang katuwang. God created the woman to be a perfectly suitable, swak na swak, perfectong suitable helper to the man. This means God gave the plan and agenda to Adam, and he and the woman together worked to fulfill it. Ibinigay ng Diyos kay Adan, Adan, ito yung mga gagawin mo. Pangalanan mo ang mga hayop, alagaan mo ang buong sangnilikha, alagaan mo ang buong hardin na yan kung saan kita inilagay. At kayo'y humayot magpakarami, sa kanya ibinigay yung plan and agenda. At para magampanan yung plano na yon, yung agenda na ibinigay ng Panginoon, ang Diyos ay lumikha ng isang helper perfectly suitable para sa kanya. At lumalang ang Diyos ng isang babae na saktong-sakto para maging katuwang ng kanyang naunang nilalang, walang iba kundi ang lalaki. Now, here's the problem. Minsan nakikita natin na ano bang ibig sabihin nun? Na para bang dahil helper, baka ang idea ay parang yung isang kasambahay ba ang dating ng asawang babae o utusan ng asawang lalaki ang kanyang babae? No. The woman or the wife cannot be regarded as a mere tool or worker. Hindi kagamitan, hindi instrumento ang babae. Hindi siya kagamitan ng kanyang asawang lalaki. But as an equal partner. Equal partner. Ang asawang lalaki at ang asawang babae, nung sinabi ng Diyos na nakatuwang niya ang babae, sila'y magkatuwang. Ibig sabihin, hindi niya parang kinakaladkad o inuutusan sa kanyang harapan na pinapalo na parang kabayo ang asawang babae. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, sila'y kapwa magkasabay na ginagawa ang plano at kalooban ng Panginoon. Na pinufulfill ang duty nila na ibinigay ng Panginoon, but as an equal partner in God's grace and an equal human being, kayo'y pantay. Sadya lang meron kayong magkaibang responsibilidad. Ang responsibilidad ng lalaki, pangunahan ang kanyang buong tahanan, ang kanyang buong pamilya, at habang pinapangunahan ito ng ama ng tahanan, ang babae ay siyang magiging katuwang. Dahil napakahalaga po ng role na inyong ginagampanan. Lalo na mga nanay, na mga babae. We only see helping as a position of inferiority when we think like the world thinks. Nakikita natin, helper lang pala ako, so inferior ako, ibig sabihin mas mababa ako. Nakikita natin yon. Bakit? Dahil nakatingin tayo sa lente ng mundo, sa lente ng sanlibutan. Kaya nga po meron tayong feminism sa panahon natin ngayon. Dahil ang gusto nila, umangat yung mga babae, at ang nangyayari sa panahon natin ngayon, dapat mas makapangyarihan na ang babae kaysa lalaki. Meron tayong so-called women empowerment sa panahon natin ngayon. And sadly, sa pagsulong nila ng women empowerment, lalaki na ang nananalo sa Miss Universe, lalaki na ang nananalo sa female or women's competition. So much sa tinatawag natin na women empowerment. Lalaki ang kanilang itinatanyag. Yung helping na position, yung helper na position, doesn't mean na inferior tayo. Actually, pag tinignan natin ito sa lente ng salita ng Diyos, sa lente ng Diyos, God considers position of service as most important in His sight. Napakahalaga
Pinakamahalaga pa nga, sabi ng Matthew 20, verses 25 to 28, "But Jesus called them to him and said, You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. It shall not be so among you. But whoever would be great," sino mga dakila among you, "must be your servant," sabi ng Panginoon. "And whoever would be first among you would be your slave. Even the Son of Man," maging ang Panginoong Jesucristo, "came not to be served," hindi para siya ipaglingkuran, kundi siya ay maglingkod, "but to serve and to give His life as a ransom for many." So ibig sabihin, yung role ng isang babae to be a helper, to be a helpmeet sa kanyang asawang lalaki, ay hindi nagpapababa kumbaga ay ng inyong katauhan. Doesn't make you inferior sa inyong asawang lalaki, kundi kayo ay equal partner. And the third na ma-extract natin mula doon sa Genesis chapter 2 is that marriage is designed by God to be between a man and a woman. Ang kasal ay idinisenyo ng Diyos sa pagitan ng lalaki at ng babae. Tignan nyo po, kung babalikan natin, nakita ng Diyos ang lalaki, hindi maganda na siya'y nag-iisa. May kulang sa kanya. Lumalang muli ang Diyos, pero hindi lumalang ang Diyos ng isa pang lalaki. May kulang sa kanya, pero hindi lumalang ang Diyos ng isa pang hayop na pupunan yung pangangailangan niya. Hindi lumalang ang Diyos ng bagong klase ng halaman o ng klase ng puno na maaaring gawin ng Panginoon na yun ang pupunan sa kanyang pangangailangan. No. Lumikha ang Diyos ng isang babae magmula sa lalaki. Dahil yun ang magpupunan sa pangangailangan niya at magiging katuwang niya. Hindi ang kung anuman. Hindi ang kung anuman. That is why marriage is designed by God to be between a man and a woman. A man and a woman. And number 2, na fundamental truth na makikita natin dito, is sex is good. Sex in itself ay hindi kasalanan. It is actually God's idea. Ito'y nagmula sa Diyos and it was created by God. Maaaring nakikita natin ang sex ay kasalanan niya. No. Ito'y regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Ito'y regalo ng Diyos kay Adan at kay Eva. Ang Panginoon ang nagsabi, sa Genesis chapter 1 verse number 28, "And God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply." Ito'y galing mismo sa Panginoon. Ito'y galing mismo sa Panginoon. Ang Diyos ang siyang nagtakda at nag-akda nito. At ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 2 verses 24 to 25, "Therefore a man shall leave his father and his mother, and the man hold fast to his wife." Siya'y magkikling, siya'y magkikleave, siya'y mag-hold fast dun sa kanyang asawang babae, and they shall become one flesh. And actually, the term or the phrase na one flesh ay tumutukoy sa sexual intimacy. That is why pagdating ng 1 Corinthians chapter 6, maging si Apostol Pablo ay ginagamit itong term na ito, one flesh, to pertain dun sa sexual intimacy na kanyang tinutukoy doon sa 1 Corinthians chapter 6. "And the man and his wife were both naked and were not ashamed." Anong makikita po natin dito? Sex is meant to glorify God. It is meant to glorify God. Since it was given by God, ibinigay ito ng Diyos. Ibinigay ito ng Diyos. Galing ito sa Panginoon. Ibig sabihin itong bagay na ito ay para sa kaluwalhatian niya.
Ito'y para sa Kanya. Ito'y para sa Panginoon. It is designed to be a union between two persons of the opposite sex. Tignan po natin, nung sinabi ng Panginoon, be fruitful and multiply, hindi niya ito sinabi na merong isang lalaki at isang kapwa niya lalaki. No. Ibinigay ng Diyos itong kautusan na ito, itong bagay na ito, na merong isang lalaki at merong isang babae. That's the original design. It is designed to be a union between two persons of the opposite sex. And not only that, it strengthens the bond between husband and wife under the covenant of marriage. Sex is good when it is under the covenant of marriage. Nagiging masama, nagiging kasalanan ito kapag hindi ito nasa ilalim ng kasal. Again, it is a gift from God under the covenant of marriage. Ito'y regalo ng Diyos para sa isang mag-asawa na lalaki at babae, at ito'y magtutulong instrumento ng Diyos para palakasin sila. It strengthens the bond. And the next, it is meant to propagate the human race. Para paramihin, para palawakin ang human race. Now, from these truths, from these fundamental truths na nakita po natin, here's the problem. God's design is disregarded. Binabaliwala itong disenyo, itong orihinal na disenyo ng Diyos. At ito ang problema ng homosexuality. From these fundamental truths na nakita natin na siyang itinuro ng Biblia, tinuro ng salita ng Diyos, binabaliwala ito. Binabaliwala ito. When the truth, yung katotohanan na God is the author of marriage is being disregarded, kapag dinidisregard, pag binabaliwala na galing sa Diyos ang kasal, anong mangyayari? Marriage becomes a mere legal union between two persons. Anong ibig sabihin? Meron sa panahon natin ngayon na isinusulong ng same-sex, ng LGBT. Actually, meron na siya sa Amerika na isa sa mga bagay na isinusulong din sa panahon na dito sa atin ay walang iba kundi ang tinatawag na civil union. Ang civil union ay halos walang pinagkaiba sa isang kasal. Walang pinagkaiba halos sa kasal. Ang nangyayari na nga lamang ay kapag dinisregard natin na ang nagkakasal, ang nagpapaging isa sa isang lalaki at sa babae ay ang Diyos, nagiging papel na lamang ito na pinirmahan. Meron niyang isang artista, merong isang kilala na tao, kamakailan lamang na na-interview, ang sabi niya, hindi siya naniniwala sa kasal dahil ito'y papel lamang. Sabi ko nga ay sabihin niya yan sa embassy, sa US Embassy, hindi siya naniniwala sa visa dahil papel lamang ito. Tignan natin kung siya'y makalipad doon. Ang nagkakasal ay hindi yung pinirmahan yung pastor o kung sino man, hindi yung mayor na siyang nagkasal sa inyo. Ang nagkakasal ay ang Diyos. You are under the covenant of God. Nakikita kasi nila, kaya nila isinusulong ang civil union. Well, iba yung kasal na itinatag ng simbahan, iba yung kasal na legal. Iba yung kasal na pinirmahan ng gobyerno, pinirmahan ni mayor, pinirmahan ng estado. No. Ang nagkakasal ay ang Diyos. Bagamat may mga kasal na nasa huwes, may mga kasal na ang nagkasal ay si mayor o kung sino man na nasa estado, o si attorney o kung sino man na mayroong kapangyarihan na magkasal, ang nagkakasal ay hindi siya, ang nagkakasal ay ang Diyos. Marriage is under the covenant of God.
Kaya nga, hindi natin dapat dinidisregard na ang author ng marriage ay ang Diyos. Hindi ang estado, hindi ang gobyerno, hindi ang simbahan, kundi ang Panginoon. Ito'y inaakda ng Diyos. At ang pangalawa na nakita natin kanina, from the truth na marriage is created by God, God has assigned different roles to the man and the woman. At pag dinidisregard yon, there will be confusion in God-assigned gender roles. Magiging magulo yung mga assigned gender roles. And actually, maraming mga pag-aaral na kaya may maraming mga bata, maraming mga anak ang lumalaki na ang nagiging orientation nila ay yung homosexuality ay dahil napapabayaan, hindi nila nakikita yung gender roles na fulfill ng maayos sa kanilang tahanan. Kapag ang isang ama ay hindi niya pinapangunahan ng maayos ang kanyang tahanan, hindi niya nagagawa ang kanyang role na ibinigay, idinisenyo ng Diyos sa kanya. Pag ang babae ay nagpupumilit, akin na yung otoridad mo, akin na yung kapangyarihan mo, ang nangyayari, sinisira niya ang disenyo na inilagay ng Diyos sa kanya. Sabi nga nila, ang lalaki ang siyang ulo ng tahanan, ang asawang babae naman daw ang leeg, gano? Na nagpapagalaw sa ulo. Mali po iyon. Merong kanya-kanyang disenyo na inilagay ang Panginoon. At kapag hindi natin ginagawa yung disenyo na yun, we're confusing our gender roles, our very role na ibinigay ng Panginoon. Ito'y galing sa Panginoon, ang disenyo na ito. And not only that, kapag dinidisregard natin yung truth na marriage is designed by God to be between a man and a woman, marriage will be twisted and will be opened to all, I say all, possibilities. Sisirain natin ang kasal. At ma-open ito sa lahat ng posibilidad. What do I mean? Sa lahat ng posibilidad. Isa na dyan, of course, the same-sex marriage. Nang magkakaroon ng kasal, ang lalaki at siyang kapwa lalaki. Na from the very beginning, hindi ito ang disenyo. Again, nung nilalang ng Diyos si Adan, nakita ng Diyos may kulang sa kanya, it was not good for Adam to be alone. Gumawa ang Diyos ng babae, hindi kapwa niya lalaki, hindi nang kung anuman. At ano pang twisting ang pwedeng mangyari? Alam niyo po ba, sa panahon natin ngayon, mayroong nagpapakasal sa alaga nilang aso. Mayroong nagpakasal sa alaga niyang baka. Not only that, all possibilities, pwede na lahat. Pwede na lahat. Pag sinira mo yung dinisenyo na ibinigay ng Panginoon, meron sa panahon natin, I think it was just last year, na nagpakasal sa kanyang virtual girlfriend. Nasa application. Nagpakasal siya ron. Mayroong nagpakasal sa puno. All possibilities. Pwede na. Bakit? Dahil sinisira natin yung original design. Hindi iyon ang disenyo ng Panginoon. Ang disenyo ng Diyos, ang marriage, ang kasal, is between a man and a woman. Sa pagitan ng lalaki at ng babae. Why? Because marriage will be twisted kapag hindi natin sinunod yung disenyo na yon and will be open to all possibilities. Hindi natin alam ano pang mga pwedeng sumunod na posibilidad, na klase ng kasal na gagawin ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. And when we disregard the truth na ang sex is meant to glorify God, sex will just be a mere act of lust. Ito'y magiging dahil na lamang sa tawag ng laman. At kapag dinisregard natin ang truth that sex is designed to be a union, ito'y
ipinagkakaisa ng Diyos ang dalawang magkaibang sex, opposite sex. Two persons of the same sex cannot be one flesh. Ang isang lalaki at isang lalaki ay hindi maaaring maging one flesh. Ang isang babae at isang babae ay hindi maaaring maging one flesh. Sabi nga ni Kevin DeYoung, for us to better understand, sabi niya, the act of sexual intercourse brings a man and a woman together as one relationally. Relationally, ibig sabihin, ipinagkakaisa kayo ng Diyos relationally. Ipinagkakaisa kayo ng Diyos relationally. Not only that, organically. Ibig sabihin, from the organs na ibinigay, inilagay, idinisenyo ng Diyos, you are being one flesh. At ang sabi niya, the sameness of the parts in the same sex activity does not allow for the two to become one in the same way. Hindi ko na po kailangang ipaliwanag pa further. Hindi kailanman magiging one flesh relationally and organically ang dalawang tao na merong same parts. It cannot be. It cannot be. And number 3, kapag dinidisregard natin yung truth that it strengthens the bond between husband and wife under the covenant of marriage, there won't be a bond to strengthen. Kapag dinidisregard mo yon, walang bond. Bakit? Walang naging one flesh. Walang naging one flesh. And not only that, kapag dinidisregard natin yung truth na sex is meant to propagate, na paramihin ang human race, what will happen? Human race will become extinct. Human race will become extinct. Dalawa lamang po ang klase ng tao. Ang lalaki at ang babae. At isa lamang doon ang merong kakayahan, merong abilidad na manganak. Kahit anong pilit natin, which later on pag-aaralan din po natin yung science behind this. Kahit anong pilit natin, hindi magagawang manganak o lumipad sa isip ko yung word, magdalang tao ng isang lalaki. Dahil ang binigyan lamang ng abilidad, ng kakayahan, ay walang iba kundi ang babae. Yan ang disenyo ng Diyos. At kapag sinira natin, when we disregard this truth, paano magpaparami ang lalaki at lalaki o ang babae at babae? Wala. Kung magpapatuloy ito, humans will become extinct. Mauubusan ng tao sa buong mundo. Bakit? Dahil ang lalaki at lalaki ay hindi kayang magparami, ang babae at babae ay hindi kayang magparami. They can never fulfill yung plano ng Diyos to fulfill and multiply and subdue the earth. They can never fulfill that. And from these truths, from these fundamental truths, which dito tayo mag-i-end, nilay down ko lamang po yung fundamental truths na dito natin, sa mga susunod nating pag-aaral, ito yung palagi nating babalikan. Ito yung paulit-ulit nating babalikan. Na iniakda ng Diyos ang kasal. Ang kasal ay between sa lalaki at babae. Ang union, ang sex na inilagay ng Diyos under the covenant of marriage, is only between man and a woman. And it is meant to propagate the human race. At itong mga truth na ito, when we disregard ang mga bagay na ito, we come to the conclusion that the issue of homosexuality is a rebellion. It is a rebellion.
Ito'y pagrebelde against the original design of God in gender roles, sex, and marriage. Ang homosexualidad ay isang rebelyon. Ito'y paglaban. Ito'y paglaban ng isang taong makasalanan doon sa disenyo na itinakda ng Diyos. Ano-ano yon doon sa gender role, sa sex and marriage. Sino magli-lead sa isang relationship between a man and a man? Sino magiging leader sa kanila? Sino magiging helpmeet between a woman and a woman? Sino ng help nila? Homosexuality is a rebellion against the original design of God. Sinisira nito hindi lamang yung kasal na idinisenyo ng Diyos, yung sexual intimacy, and even the gender roles na inilagay at itinakda ng Panginoon. Later on, we will study more from this topic. Makikita po natin ano-ano pa yung mga bagay behind this. Sabi ko nga, even yung view ng science, how science views itong bagay na ito, and what homosexuality really is. At ano nga ba yung sagot para dito sa issue na ito. With that, we end with this topic. Meron po ba na merong tanong para dito sa ating topic na pinag-aralan ngayong umagang ito? Si Brother Boy po. Abang naghihintay, disclaimer ko na rin po na hindi ko pong masasabi na lahat ng klase ng tanong ay magagawa kong masagot. Maaaring i-park muna natin kung sakali at pagtutuunan ng pansin, pag-aaralan at babalikan natin sa mga susunod nating pag-aaral. Mayroon kasing argumento tungkol dyan na ganito. Meron daw mga pinapanganak na may abnormalities. No? Mga authentic, autistic pala. Mongoloid. So, these things ay hindi naman daw nagmamanifest agad upon birth. So, para daw ganun yung homosexuality. Para daw isang abnormality, and then nagmamanifest na lang later on. Apa. So, hindi naman natin pwedeng sabihin na itong mga autistic at mongoloid hindi galing sa Diyos. Although may abnormality. Apa. So, ganun yung argumento nila, na itong homosexuality ay isang kind of abnormality na mula din sa Diyos. Okay, thank you po. Later on, mapag-aaralan po natin ito. Mas mapag-aaralan natin, no, yung medical side nitong issue na ito. Kasi doon yun pupunta. Pero to give us an idea, actually po, sa panahon natin ngayon, I think hindi nagagana yung ganyang argumento. Why? Dahil meron na tayong klase ng technology sa panahon natin ngayon na mula sa sinapupunan, meron na tayong klase ng ultrasound na ginagawa yon in particular para makita na ahead. Ahead. Nasa loob pa lamang ng sinapupunan, nakikita na ahead kung ano yung mga possible na mga illnesses na meron yung bata bagamat naroon pa siya sa loob. So again, mas makikita po natin ito, magbibigay ako ng maraming mga examples
for us to see more patungkol dito sa issue na ito. Pero sabi ko nga, yung ganun pong argumento ay makikita na natin, halimbawa nga ay merong autism, yung isang bata, actually, meron na po tayong technology sa panahon natin ngayon na pwede nang makita. As early as few months pa lamang. I think 6 months. 6 months ay pwede nang makita itong bagay na ito. Ibig sabihin ay kung sakali man na ginagamit yung argumento na to, maaari na alam na nila yon prior. Dahil kahit ang mga OB, no, obstetrician, ay sinasuggest ito sa 6th month ng pregnancy ng isang babae. Ano? At pwede po, well, nakuha ko po yung punto. Yung punto doon ay yung gender role ay kumbaga pwedeng later na lang na magde-decide yung tao. Ano? Again, babalik po tayo doon, palagi tayong babalik doon sa truth na meron lamang dalawang klase ng tao, isang lalaki at isang babae. Isang lalaki at isang tao na kayang magbuntis, kayang magdalang tao. Yung isa, yung nauna, yung lalaki, hindi niya kailanman kayang magdalang tao. Doon pa lang makikita mo na merong disenyo na role, gender roles sa kanila. And later on, ginagamit po natin yung term sex and gender, ay titignan din po natin ano nga ba itong mga definitions ng mga words na ito. Madalas ay ginagamit yan interchangeably, lalo sa panahon natin ngayon, at minsan that is to play sa mga isip natin, para paglaruan yung mga isip natin, para i-push yung kanilang mga agenda, which later on ay bibigyang linaw din po natin yan, yung bagay na yan. Kaya with that, I encourage you na bumalik sa mga susunod nating pag-aaral dahil again, this is a very challenging topic. Kaya kailangan po nating dahan-dahanin, kailangan nating isa-isahin, dahil ito'y issue sa panahon natin ngayon. Ito'y issue sa panahon natin ngayon. Maraming mga kabataan, maraming mga young people, even sa panahon natin ngayon, are struggling dito. No, struggling dito. Ang hirap, to tell you honestly, ang hirap na tindigan itong mga katotohanan na ito dahil sila ay, well, hindi na sila yung minority sa panahon natin ngayon tulad ng kanilang sinasabi. You can be, maaari kang ma-persecute dahil nilalabanan mo ang kanilang agenda. Alright, so meron bang next question, Brother Paul? So additional? Not really a question, but a short answer dun din sa dadagdag ko lang. Very Sige good po, yung sinabi. go ahead po. I would like to encourage everyone, tuloy natin yung pag-attend sa Sunday School dahil napakahalaga nito. Two things, mabilis. Una, ang Diyos ay Diyos na matuwid. At sa scripture, tuwing merong listahan ng Diyos ng hatol, wala siyang hinatulan because of autism or because of birth defects. Pero sa scripture, pagdating sa listahan ng mga kasalanan, Romans chapter 1, 1 Corinthians chapter 6, nahandun ang homosexuality. So dahil ang Diyos ay Diyos na matuwid, hahatulan niya ang kasalanan, hindi to pwedeng i-categorize. Kasi ganoon ang nangyayari. Pag kinategorize mo to as birth defect, then therefore, hindi siya pwedeng hatulan at pwedeng ituring na kasalanan. So, pag nire-define ito. Pero sa scripture, which is our basis, sa listahan ng mga kasalanan, madalas nahandun ang mga bagay na ito. Then therefore, we can and we must recognize it as is. Ito'y kasalanan laban sa Panginoon. Hindi ito birth defect na magiging unfair pag ito'y hinatulan. Kung hindi ito'y kasalanan na pwede at dapat pwedeng may solusyon. At napakaganda. Ang solusyon ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Meron po may tanong? Meron pa po ba meron tanong? Go ahead po. Actually, hindi tanong. Gusto ko na lang idagdag.
Sa hindi nakakaalam, akala ko noon uuwi na ako sa Panginoon eh. Noong time na yon ay kinausap ko si Brother Paul. Ewan ko kung na-remember niya. Kung sakaling dumating yung, ayan na nga, at pipilitin tayong tumanggap ng mga ganong bagay. Meron ho kasing mga grupo na, halimbawa, pwede yung polygamous. Halimbawa, pwede kang mag-Muslim, pwede maraming asawa doon. Apa. Pwede kang mag-Mormon o yung Latter-day Saints, ano? Latter-day Saints pa nga. Ano? Latter-day Saints. So yung gusto ng maraming asawa, doon sila. Dito, bawal yun. No? So ganun din yun. Kung merong gustong tanggapin yung homosexuality, ay doon sila sa pwede. Hindi naman sila parang, ano tawag dito, dinidiscriminate. Apa. Na, alimbawa ka, yung polygamous, hindi naman discrimination yun eh. Apa. Hindi talagang kasalanan sa Diyos yun. So, bawal dito yun. Pero merong mga grupo na tinatanggap yun. So, palagay ko, isa yun na pwede nating maging stand na hindi sila parang dinidiscriminate as homosexuals or lesbians. Hindi sila parang dinidiscriminate. Kundi, yun nga, pwede sila doon sa mga grupo na nagto-tolerate ng mga bagay na yun. Alright, thank you po. Thank you po. Tulad nga ng sabi ni John MacArthur, nung minsan siyang tinanong, inaalala ko yung word for word na tanong sa kanya ay ano yung tingin ng Diyos sa mga homosexuals? Well, ang sagot ni John MacArthur ay walang iba kundi He loves them. Yung pag-ibig ng Diyos ang siyang naging dahilan kung bakit niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para mamatay at bayaran ng kasalanan. Kaya nga po, sabi ko nga kanina, ang goal natin is not para to discriminate this group. Hindi para sabihin sa kanila, hindi kayo welcome sa iglesyang ito. Ang goal natin, part ng goal natin, kaya natin ito pinag-aaralan para matutunan natin paano buksan ang ating pintuan sa kanila. Higit lahat ang pintuan ng ebanghelyo sa kanila. Dahil yun po ang kailangan nila. Yun ang kailangan nila. More than the medical understanding, the scientific understanding, ang kailangan nila, ang kailangan natin, ang kailangan ng bawat isa ay walang iba kundi ang ebanghelyo. So thank you po dun sa punto na yon that solidifies the point na we are studying this for us to learn para paano tayo magme-minister sa kanila, lalo tigit ng ebanghelyo. With that, ay manalangin na po tayo. Manalangin na po tayo. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang siyang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. At ikaw rin ang merong kapangyarihan at karapatan na magdisenyo o magtakda ng anumang disenyo ang nais mo sa anuman na iyong nilikha. At salamat Panginoon sa mga katotohanan na nakita po namin na meron kang inilagay na disenyo sa bawat isa po sa amin. Meron kang itinakdang disenyo sa lalaki, meron kang itinakdang disenyo para sa isang babae. At ang lahat ng ito ay dapat naming i-fulfill sang-ayon sa kalooban mo, Panginoon. O Diyos, tulungan mo po kami as we study further this topic na pressing issue sa panahon po namin ngayon. Kailangan po namin ng biyaya mo, O Diyos. Tulungan mo po kami patuloy sa aming pananambahan, sa aming pagsamba, mamaya sa lahat ng buong parte ng aming pagsamba. Lahat ng ito, Panginoon, ay gabayan mo nawa at patnubayan. Purihin ka at maluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo.
Amen at amen. Meron po tayong 15-minute break para po sa ating break time. And so we will be back after 15 minutes para